Itong kwento ni Mayor Alice Guo, dahil sa dami ng kasinungalingan ni Mayor Alice Guo, nahalatang-halata na nagsisinungaling, at sa dami ng mga discoveries ng mga senador na nagpapatunay na nagsisinungaling itong si Alice Guo, ito may trending ang kwento nito. Pang KMJS na. Kaya kapuso mo Jessica Soho na ang datingan dito. Kasi, yun, di ba, naimbestigahan siya dyan. Tapos lumabas yung issue na anak daw siya, love child daw siya ng tatay niya at ng nanay niyang kasambahay. Pero wala siyang records, wala lahat, hindi niya matandaan. Sobrang dami ng intriga sa buhay nito ni Mayor Alice Guo. Diba? Nagdi-develop yung storya niya dito. Pang KMJS na nga eh. Parang KMJS siya, di ba? Nabibitin dito sa mga revelasyon na yan. O ito, may bagong kwento na naman. Dapat magpa-DNA test daw po itong si Mayor Alice Guo para mawala daw yung mga duda. Yan ang kwento ngayon. Dapat inabangan to ng KMJS eh. Para nasundan ng mga Pilipino. Kasi nakakatawa na ito ka-coffee. Nakakatawa dahil parang pinagtatawanan ng Pilipinas. At alam mo yon, at may mga nagtatanggol pa rin dito na halatang-halata, obvious na nagsisinungaling dyan sa Senate hearing na yan. O nasa balita ng Politico.com, para mawala ang duda, DNA test push for Alice Guo, Chinese woman in business docs. Yan, yung Chinese woman na yan na nasa dokumento na lumabas kasi incorporator sila, pamilya sila incorporator. Kasi yun ang pinaniniwalaan na totoong nanay, biological mother ni Alice Guo. So ipa-DNA test na yan, parang nang ginagawa ni Jessica Soho, ipa-DNA test si Alice Guo at yung nanay na incorporator doon sa dokumento na yan na nakita sa Securities and Exchange Commission para ma-address itong mga duda-duda na yan. Ang sasabihin nyo, sarswela, di ba? Sa may nagsalita, sarswela daw itong nangyayari. Irrelevant daw ito. Ako naniniwala ko irrelevant. Bagamat nakakatawa itong pagdinig na to kasi nagde-develop eh. Nag-unfold yung mga kwento eh. In a way, yes, nakakatawa. Pero sincero yung usapin dito. Kasi once na mapatunayan na si Alice Guo isang Chinese at hindi siya Filipino, abay wala siya dapat sa pwesto na yan. Niloko niya ang gobyerno ng Pilipinas. Diba, naging alkalde pa siya, purong Chinese pala siya. Hindi pwede yan sa ating batas. Na maging alkalde ka, tumakbo ka ng pagka-mayor kung ikaw sino. Kung ma-establish na Chinese yung nanay niya, kasi tatay niya Chinese eh. Kung ma-establish na yung nanay niyang totoo ay Chinese, hindi siya Pilipino dyan. Bamban Tarlac Mayor Alice Guo should undergo a DNA test with a Chinese woman listed as incorporator in her business to find out if they are really biologically related, Senator Sherwin Gatchalian said. Actually, good suggestion ito ni Gatchalian. Diba? Para once and for all, matigil na yan. Kasi baka ngayon nanay niya sa birth certificate na yan, baka hindi nga totoong nag-i-exist yan eh. Diba? Baka gawa-gawa lang yan eh. In an interview on Radio 630, Gatchalian said residents in Valenzuela City address listed in a document he obtained referred to Lin Wen Yi as Guo's mother. So yan ang may mga nagsasalita, may mga tumitistigo na ang tunay na nanay niya ay si Li Wenyi at ang palayo daw Winnie. Filipino name. Gatchalian used to be the mayor of the city. It is now led by his brother Wes. Kung alkalde ka ng lugar na yan, syempre may access ka. Diba, kilala mo yung mga tao dyan, kilala mo yung mga influential families dyan, kilala mo kung yung roots niyan, etc. At mabilis sa kanya makakuha ng mga dokumento. Previous mayor siya dyan eh. At ngayon mayor ng kapatid niya pa rin yan. Mabilis siyang mag-access dyan sa Valenzuela City ng dokumento. Madali naman mag-invento ng kwento. Kaya ang pinakamaganda ngayon ay mag-DNA test silang dalawa para mapatunayan na itong mga lumalabas na impormasyon ay hindi totoo at lalakas ang kanyang posisyon. Correct. Good suggestion yan. Kung ako kay Mayor Alice Guo, mayaman naman siya, marami siyang resources, bagamat simple lang daw siya, pero mayaman siya, ipa-DNA test mo na yan. Siyempre, nakakausap pa yan. For sure, buhay pa yan eh. Silipin niya na yan eh. Sige, kung tawag mo dyan tita, kung anong tawag mo dyan ma'am, pagpa-DNA test tayo para pasinungalingan natin yung claims nila na sinasabing ako o ikaw yung nanay ko. Di ba, pa-DNA test kayo dyan. Ito po sa problema. During the Senate hearing on Philippine offshore gaming operators held this month, Guo claimed she was sired out of wedlock by her father with a maid who was listed in her birth certificate as Amelia Leal. She was supposedly left by her mother after birth. Ayan yung kwento niya eh. Yung mahaba niyang narrative,
na naanakan lang daw yung nanay niya, love child siya, and then pagkapanganak, lumayo na. Pang KMJS talaga yung kwento dito ni Mayor eh. Problema kung hindi totoo. Documents from the Philippine Statistics Authority showed that Lian and Jin Zonggu, the mayor's father, had 2 more children. Oho. Tapos ang una, dininay din ni Mayor, di ba? Yung mga kapatid niya, dininay niya. Sabi niya, hindi ko kilala yung mga tao na yan. Only to find out, nung nakita yung travel document, ilang beses silang bumiyahe, sumakay ng aeroplano nang magkasama. Ano yun? Yun, umamin na siya na ayaw niyang madamay itong mga tao na to, kaya nagsinungaling siya. In short, sinungaling pa rin talaga si Mayor Alice Guo doon sa sitwasyon na yan. Iba ka sa ibang bagay din, nagsinungaling din. Bureau of Immigration Records showed that Lin and Jin Zonggo traveled together for over 170 times in a span of 7 to 8 years, with China being their usual destination. Biruin mo ha, business partner lang kayo, 170 times kayong magbibiyahe. Di ba parang ang common yan sa mag-asawa eh. Kung mag-asawa kayo, madalas kayo magbiyahe, magkasama kayo. Pero ito kakaiba oh, business partner lang. 170 times sila nagbiyahe. Alam nyo, mahirapan kayo magsinungaling sa Senate hearing kasi itong mga senador na yan, may privilege yan eh. Mabilis sila maka-access ng dokumento. Kung ano yung sinabi mo, ipapa-verify nila yan. Sa mga government agencies, mabilis yung access nila dyan. O sige, punta kayong immigration, access nila yung dokumento dyan. Punta PSA, punta ng Securities and Exchange Commission, punta kung saan government agencies para makahingi ng datos, mabilis lang para sa kanila yan. So mahirapan kayo dyan. Magsabi ng totoo dyan. Kaya pag mga sinungaling dyan, nabubulgar eh. Itong si Morales eh. Halatang sinungaling eh. O ito si Alice Guo, rumaraw to, so second honor ito dito sa pagsisinungaling dyan sa Senado. Eh, nabubulgar kayo dyan. Ano, hindi kayo mamamayagpag dyan kung nabubuhay kayo dyan sa kasinungalingan. Diba? Para Bante Belga, sabi ni Digong, ang Pogo malinis. O daw. Ang problema, pinasok tayo ng mga sugalan, di ba? Naging hub ito ng sugalan. Kaya nga eh, isa yan na sobrang daming access eh, na binigay ni Digong sa Chinese, sa China. Baka may gentleman agreement sa Pogo. Baka. Jaime Pinto, good evening ka coffee. Nakikinig mula dyan sa Vancouver, dyan sa Canada. Hello po sa inyo. Daniel Loret, hindi naman siya hinuhusgan idol o pinapahiya ng mga senador, kaya lang talagang nagsisinungaling siya. Exactly, tapos sasabihin, nagiging sarswela. Yes, nakakatawa eh, pero sincero yung usapin dito at actually, hindi siya dapat nakakatawa. Pero ang nangyayari, nagiging katatawa siya. Dahil sa unfolding na storya. Si Bato at Morales, magaling gumawa ng kwento. Pwede mga writer, para siyang kabute. Basta na lang sumulpot. Okay. For sure, hindi siya yung ano dyan, hindi siya yung mastermind dyan. Meron pang nasa taas dyan nagtukontrol sa kanya. Jose Manguera, daig pa ang mag-asawa sa dami ng biyahe. O ngayon, daig pa, exactly. 170 ang travel ha. Ano yan ha? By plane travel yan, hindi kasama yung baylan dyan. Bakit nagkasakit ba siya? Sabi ni Esmar Hernandez. Sino po? Si Digong? Sabi nila may sakit daw. Hindi ko alam. Coffee. Wala tayong alam dyan. Mahirap pag-invento. Josefina Maceda, panay rally sila para manira lang, di makapaghintay ng 2028 election kasi wala silang tiwala na mananalo sila sa election. Exactly. Diba? Hintay kayo, tiis-tiis naman kayo dyan. Grabe kasi sinungaling ng babaeng yan. Confident na magsalita at parang totoong tao ang sinasabi at nagpapaawa. Diba? Sabi nga ng mga senador dyan, hindi pwedeng kukunin mo lang simpatsya ng tao. Diba? Gagawa ng mga narrative, gagawa ng kwento para makuha yung simpatsya ng tao. Pero may dokumentong lalabas na sinungaling na naman siya. Diba? Kawawa tayo dyan eh. Kawawang Pilipinas siya sa ginagawa nila. Julie Borge, Manaloto, shoutout po sa inyo kay Josephine Zamora Dulam. Nakikinig din po sa atin ng dyan sa Facebook. Thank you guys for tuning in. Ma'am Jackie Britos. Ma'am Jackie, babae ka po ba o lalaki? Kasi lagi kong Sir Jackie, no? Pero parang may nakita akong post mo, kayo po ay babae. Shoutout po sa inyo, Ma'am or Sir Jackie Britos. Nakikinig po sa atin. Once and for all, ma'am, sagutin niyo na, ma'am. Babae po ba o lalaki? Para nahiya din ako minsan, nagkakamali ako ng pag-saside sa inyo. Vianney De Vera, nakikinig sa atin kay Teresita Pulong Barit. Shoutout po sa inyo. O siya ka coffee. Excited na akong mapakinggan itong speech ni Pangulong Bongbong Marcos
sa Singapore. Ako'y magpapaalam na. Sabay-sabay tayong makinig ka-coffee sa kanyang speech. I-summarize natin yan, i-highlight natin yan at upload ko sa Facebook page ko. Pag mayroon ng upload ng RTVM, kasi dyan tayo kukuha ng video, no? Nanghihirap tayo ng video dyan kasi for public consumption naman yan. O siya, sige ka-coffee, maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong araw po ng Biyernes. Kita-kits ulit tayo ka-coffee. Bukas pa ating mga panibagong upload. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Nasa YouTube po kayo, pasuyo na lang, paklik lang po na subscribe at i-like lang po yung video natin para sa mga kapapasok lang. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na naman po, click lang po ng follow dyan sa Facebook at like lang po ng videos natin. Maraming salamat po ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayo, panig ng daigdig. Bye-bye. Thank you, Constantino and Roberto. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye.